Hi guys, today magkakaroon tayo ng shoe review ng 361 degree Light Up 1. Ito na yata ang ultimate outdoor basketball shoes ngayon. Kaya automatically, no, mapapasok ito sa top 3 outdoor basketball shoes this year. I-explain ko sa inyo kung bakit, guys. Samahan nyo na ako. I-review na natin to. Let's go! Hey, I ain't never giving up. Said I never give up. Pero bago tayo mag-start, kung first time mo pa lang sa channel na to, mga ganitong content naman yung hilig mo, mga shoe review, mga fitness-related videos, mag-subscribe ka na. I-click mo na rin bell icon para lagi ka updated sa mga next videos ko. 361 degree Light Up 1. Nung una kasi, no, nakita ko to parang hindi siya na presyo ng maganda. Kung 361 degree yung pag-uusapan. Kasi kilala natin yung 361 degrees na very affordable, na bang for the buck, na parang kahit mamahaling material, kahit naka-carbon fiber pa, nagagawa nila ilabas sa market na nasa very, very affordable na presyo. Hindi, wow. Doon tayo nasanay. Kaya nung lumabas na parang nasa 5,000 yata, 4,000. Tapos ang tagal niya doon. Hinihintay ko, nandun pa rin. Parang hindi siya pinansin. Tapos nung nagmura siya, marami na nagre-request bigla. And alam ko na ngayon kung bakit siya nire-request. Kasi karapat-dapat naman talaga siya. Kung kailangan nyo ng outdoor shoes para gamitin kahit sa volleyball, kahit ibang sports, badminton, bagay na bagay kasi talaga siya. And yung itsura naman, okay din naman eh. Lalo na yung colorway na to. Punta na nga tayo sa aesthetic and material. Actually, low cut to, no? To mid cut, gumamit po ng mga premium material. Doon ko na-appreciate ito, no? Kasi nasa murang halaga siya ngayon eh. Parang nasa 2,700 to 3,000 siya ngayon, no? Nasa budget line siya. So may link naman po kung gusto nyo ma-check out yung presyo niya, no? Kasi napakasulit niya talaga ngayon. Parang lagi ko to sinasabi, no? Na parang predatory price yung ginagawa ng 361 ng X-Step, no? Napakamura sa napakagagandang material. Speaking of material, yung uppers pa lang nito, lino weave na uppers po. Grabe. Nilalagay lang to sa mga Jordan, sa mga premium, pinakamamahaling basketball shoes. Nilagay nila dito sa budget shoes nila. Ang kagandahan, double layer pa to. Meron pang mesh sa ilalim. Parang gold pa nga yung kulay. Kaya lalong nagugustuhan ko yung colorway na to. May mesh pa sa loob to add comfort. Mamaya ko yan i-explain. Napakarami infusing. Tingnan nyo infusing na to, no? So kahit mag-toe drag po kayo dyan, okay lang. Kasi lalo na sa outdoor, napakapangit na basketball court, nag-toe drag kayo, kakayanin itong tumagal. Energy X foam po yung ginamit, full length. Meron lang pad dito na Quick Coatex sa ilalim, maliit lang po yan. May quick balance for lateral containment. Merong rejects, no? Yun yata yung tawag nila dito sa torsion plate na to, na arch support na rin. So parang nilagay naman lahat ng kailangan ko sa sapatos. And nag-work eh. Nag-work yung itsura niya. Parang nga lang siyang, to be honest, parang nga lang siyang weightlifting shoes. Very stable naman kasi siya, guys. Mamaya ko i-explain. No? Almost flat din naman. And very stiff yung foam. So dahil dyan, guys, aesthetic and material, mataas ang ibibigay ko kasi nilagay nila lahat. Bibigyan ko po ito ng 9.5 out of 10. Hindi ko lang na perfect kasi kung kinarbon fiber pa perfect, pero sa presyong gano'n naman, di ba? Naka-torsion plate ka na nga sa presyong gano'n. So panalong-panalo na talaga. Lalong-lalo na kung pag-uusapan natin yung traction and outsole, which is next na. Gumamit po ito ng Rubestech 3D. No, first time ko to nakita, nakalagay Rubestech 3D. Parang ito na siguro parang pinakamatigas. Parang Rubestech tapos level up pa, level 2. Napakatigas po ng solid rubber outsole na merong mga irregular pattern, may mga thunder pattern, tapos parang mga, actually mga letter 3 pala siya. Ha? Parang yung logo na 361 degree. Ginamit ko rin ito actually indoor to test. Okay din siya. Nagulat ako. No, nagbabite naman ng maayos, hindi nag-i-slide consistent kasi parang napansin ko hindi siya nag-a-attract ng dust. Parang wala nangyari. Parang kasing talagang ginawa sa outdoor eh. No, kasi syempre outdoor, napaka maalikabok, hindi siya nag-a-attract ng dust. Grabe, lupit. Hindi siya 10 out of 10 sa squeak test. Hindi siya gaanong maingay. Pero may squeak naman. No, okay naman. Anyway, yung squeak hindi naman nangangahulugan na napakaganda ng performance, napakaganda ng traction nito. Anyway, ito, okay siya. So, masasabi ko very balanced. Pwede indoor, very outdoor.
pwede sa lahat. Tapos sa tingin ko, isa to sa mga pinakatatagal na outsole. Kasi napakalalaki ng grooves, napakatigas ng rubber. Kahit 100% outdoor nyo ito, okay lang. So dahil dyan guys, bibigyan ko to ng 9.5 out of 10 sa traction and outsole. Siguro kung maingay pa ito, mape-perfect ko na po siya. Next, punta na tayo sa safety and support. Very supportive naman na sapatos. May quick balance po kasi siya na ito umaangat. Kung makikita nyo, yung TPU plate na yan, umaangat galing pa dito sa may bandang 4 foot. So yung lateral containment, napakaganda. Covered kayo niya kasi mataas. No, very supportive po talaga. And natuwa ako dito rin sa heel counter, no? Matigas din siya, no? Very firm actually. Anyway, lagi ko sinasabi na napaka-important ng heel counter. Dapat maganda yung lockdown dyan kasi iwas tapilok yan. Ito po talaga yung iwas tapilok, hindi naman puro outrigger. Pero yung outrigger din po nila, tinatawag nilang unturn, may technology rin para hindi ka mag-roll over, hindi ka matapilok. Meron pang arch support. So yung mga flat-footed dyan, okay na okay sa inyo itong sapatos na to, no? Bagay siya sa inyo. Plus, meron pang torsional support. So may twisting support po yan, hindi basta-basta magti-twist yung paa nyo. Parang isa to sa mga pinaka-safe na sapatos pang outdoor po talaga. Plus, yung infusing nga. So yung paa nyo, yung toes ninyo, yung mga daliri ng paa nyo, talagang mararamdaman nyo na safe sila, contained sila, hindi sila masyado nagagalaw-galaw. So dahil dyan guys, safety and support, bibigyan ko po ito. Dahil it gets the job done. Naramdaman kong very supportive siya. 10 out of 10 na naman po sa safety and support. Next, punta na tayo sa fit and comfort. Well padded naman po, no? Well padded. Dito lang parang nakulangan lang ako. Matigas talaga yung dito sa toe area. Pero makapal kasi medyas ko nun, so okay na rin, no? Kapalan mo lang medyas, so okay na rin. And di ba sinabi ko kanina, ito double layered, may mesh pa sa loob. So kasi may mga ibang sapatos na puro lang lino weave. Ito medyo kumikis-kis to, may friction to sa medyas. Parang hindi ko gusto yung pakiramdam nito. Pero dahil may mesh material pa na sinama, combination, ang ganda, ang sarap sa pakiramdam. Well padded naman, lalo na itong heel area, napakakapal ng padding actually. Yung tang, napakakapal din ng padding. Ang hindi ko lang parang masyadong gusto sa kanya is yung step-in comfort. Dahil nga Energy X foam ito na stiff na foam pero very responsive nga, matigas po siya pag naglalakad, no? Hindi masyadong masarap sa paa. No, yung step-in comfort, medyo bagsak. Hindi rin mesh travel board siya. Pero magaan naman, okay naman siya. Nagulat ako, no? Hindi siya pakiramdam na sobrang bigat, hindi siya bottom heavy rin. For 40 grams. So, okay lang yung weight na yun for me. Siguro dahil doon sa uppers niya na lino weave, kaya magaan pa rin. Maraming 4-foot flex. No? Okay naman. Marami namang 4-foot flex. Heel to toe transition, tignan nyo naman yan, guys. Oh. Talagang parang mapapagalaw kayo, mapapatakbo kayo. Yung ankle nyo naman, napaka-mobile dito. Low cut naman kasi siya. And yung fit, regular po to. Hindi siya very wide foot. Pero good thing, may mga size 46 pa po nito. May bigger sizes. So dahil dyan, guys, fit and comfort, bibigyan ko po ito ng 8 out of 10. Yung step-in comfort, important kasi sa akin yan, no? Medyo tumatanda na tayo. Saka siguro konting padding pa dito sa may toe area. Siguro yung insole niya, sana hindi na lang nila inortholite. Siguro kung ginawa nila yung ginagawa nila sa DVD, yung insole nila, ginawa nilang Quick-O-Tec lahat. Sana sumarap-sarap pa to sa loob, no? Okay lang naman. Pag outdoor po kasi talaga to, no? So, i-expect nyo talaga medyo rugged po tayo. Speaking of rugged, pag-usapan na natin yung breathability niya. Kasi kahit outdoor, kahit mainit, okay lang kayo dito. No? Kasi very breathable, malalaki yung butas dito sa tongue, mesh na naman dito sa likod, yung combination ng lino weave and mesh, talagang very breathable. So, mabibigyan ko po ito ng perfect na 10 out of 10 sa breathability. No? Kasi all throughout mesh eh. Next punta na po tayo sa cushioning. Dalawang cushion po yung ginamit. Yung Energy X foam na full length, pero meron po siyang Quick-O-Tec pad dito. Maganda to kasi low to the ground pa rin siya. Almost flat nga. Very stable din po siya. Very responsive. Maganda rin yung court feel. And yung energy return nito, talagang maganda yung energy return. May snapback din dahil nga dito sa reject, sa torsion plate. May push forward naman. Ang Energy X nasa pangalan pa lang. Energy. So, yun talaga yung bibigyan niya sa'yo. So, may energy return. And dahil nga may Quick-O-Tec pa, so may tulong pa siya sa impact protection. Actually, nilaro ko to. Okay yung tuhod ko kahit outdoor. Okay din yung tuhod ko kahit matagal ko siyang ginamit. Nagulat ako. Actually, nagulat ako sa performance nito. Hindi ko inaasahang ganun. No, medyo mababa yung tingin ko sa kanya kasi, yun nga, outdoor shoes. Pero, okay pala. So, dahil dyan, bibigyan ko po ito cushioning setup ng 9 out of 10. Okay naman kasi ang Energy X gusto ko siya, pero mas gusto ko sana kung full length
na Quicotech, pero okay din naman sa ganung price and pang outdoor nga kasi. Anyway, punta na tayo sa price tag. Nako, dito sa price tag guys, nagulat po talaga ako, no? Nagbago yung price niya. Kaya pala nire-request na ito sobra kasi napakasulit na niya ngayon. Kung kailangan mo ng extra outdoor shoes, suitable siya. Napakabagay niya para doon. Kaysa naman gamitin mo yung mga mamahalin mong Big 3-5 Quick, hindi ito masyadong for outdoor eh. Pwede, pero nakakapanghinayang. Ito na ang bibilhin mo. Kasi very affordable naman. And for sure, tatagal to. Napakasulit. Tinadtad nila ng technology. Pwede mo rin gamitin for other sports. Sa ganung price, talagang perfect. 10 out of 10 po ako. Dahil bang for a buck, napakasulit. Huwag kayong mag-alala. Maglalagay po ako ng link dyan sa baba. Lazada, Shopee. I-click nyo lang po yan. Guys, please gamitin nyo yung link natin para matulungan po yung channel ko na mag-grow pa. Kasi nagkakakuha ako ng konting commission po pag ginagamit nyo yung link ko. Guys, maraming po salamat in advance sa mga gagamit po ng link natin dyan. Pero yun, sabi ko, highly recommended. For me, nasa top 3 kagad to top 2 ng best budget outdoor shoes this year. Pero kung naghahanap pa po kayo mga ibang outdoor shoes dyan, maglalagay po ako ng link dito. And yung bilog dito, papindot na rin po para makasubscribe po agad kayo para lagi kayo updated sa mga next videos ko. Maraming po salamat sa panonood. Mag-ingat po kayo palagi. And lagi nyo rin pong tatandaan to always drink your protein. Bye!